This is just an analysis, a good and wise comment to create healthy thinking. The United States has obtained a sophisticated base for the Pacific Air Force in the Philippines despite the rhetoric of President Rodrigo Duterte against the country's oldest security ally and former colonial ruler and axis to China. In mid-January, the U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon fighter deployed from a base in South Korea landed at the Cesar Basa Air Base in Pampanga in an unknown military exercise known as the Philippine Bilateral Air Contingent Exchange. This was intended to test the interoperability of aircraft with newly acquired FA-50 training jets from the Philippine Air Force. After training, Washington can now play its air assets, fighter planes, transportation, supervision and refueling, and possibly bombers at strategic air bases in the northern Philippines. Just minutes from potential hotspots in the region, Taiwan and the South Strait, China Sea. The spread of U.S. air assets in the Philippines in the future is important given the increasing movement between Washington and Beijing in the South China Sea that are still being discussed. Strategic waterways where around $3 trillion of goods by sea pass every year and where China has built islands humans made by the island and began to install military structures, including the possibility of missile locations. The United States Air Force has long been preparing to return to Southeast Asia almost 2 decades ago after the Pentagon witnessed an increase in Chinese activity in the region in the mid-1990s. China's activity increased after Washington left one of the largest foreign air bases in the Philippines. The U.S. 13th Air Force is based at Clark Air Base in Pampanga, only very close to where it rebuilt a logistics center for future operations at the Basa Air Base. But the September 1991 Philippine Air Senate freed them from the airbase, and Sea Air Base Subic is near the closest base to the city of Olongapo. Americans left the Clark Air Base in great turmoil, buried by lava since the June 1991 Mount Pinatubo eruption. But they returned to their place of origin in early 2000, when the Philippines and the U.S. agreed to sign a force visit agreement, 1998, which allowed American troops to return to training in this country. U.S. aircraft are needed to refuel at several airports in the Philippines from their bases in Okinawa and Diego Garcia in the Indian Ocean. Butch Abad, a former congressman and budget secretary in the Aquino government, used to talk about people at the northernmost tip of the Philippines. Planes built on U.S. warplanes that landed at Bosco Airport in the middle of the night. Noisy helicopters will float above the village to provide light and guide fighters to land and take off after refueling. Clark, as well as the airport on Mactan in the central island province of Cebu, was also used as a refueling post even though there was no clear military agreement that allowed the activity at that time. The VFA was not clear at this stop by the U.S. aircraft during that period. A study by the RAND Corporation in 2002 further stated the need for the presence of the U.S. Air Force in Southeast Asia. Even though the U.S. has access to Singapore, the place is so small that when a military plane takes off, it will not immediately fly over Malaysian airspace. As such, the Philippines was chosen as a potential host, and the RAND study even proposed a rent-a-stone arrangement, underutilized airport rentals in the country. In fact, even before Duterte was elected to office, the U.S. Pacific Air Force organized the Bilateral Air Continent, Philippines, using the Clark Air Base as a temporary base to help build the capacity of the Philippine Air Force to deal with local and regional security issues, in addition to promoting interoperability and enhancing joint training. A small contingent will also increase air and maritime situational awareness to ensure safety for military and civilian activities in international waters and airspace, according to the U.S. Air Force.
and almost a year after the U.S. began construction of its logistics hub in April 2018 and other facilities at the base air base in the Philippines completed repairs to damaged runways in Basa. U.S. warplanes landed in their new homes, a clear signal that Washington will remain in the region, and in the Philippines, for a long time, despite the deterrent rhetoric that loves China. Ito ay isang pag-aaral lamang, isang magandang at matalinong komento upang lumikha ng malusog na pag-iisip. Ang Estados Unidos ay nakakuha ng isang sopistikadong base para sa Pacific Air Force sa Pilipinas sa kabila ng retorika ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pinakamatandang kalaban ng bansa at dating kolonyal na pinuno at akses sa China. Noong kalagitnaan ng Enero, ang US Air Force F-16 na Fighting Falcon na inulunsad mula sa isang base sa South Korea ay tumungo sa Cesar Basa Air Base sa Pampanga sa isang hindi kilalang pagsasanay sa militar na kilala bilang Philippine Bilateral Air Contingent Exchange. Ito ay nilayon upang masubukan ang interoperability ng sasakyang panghimpapawid sa bagong nakakuha ng mga jet ng pagsasanay ng FA-50 mula sa Philippine Air Force pagkatapos ng pagsasanay. Maaari na ngayong i-play ng Washington ang mga ari-arian nitong mga manlalarong eroplano, transportasyon, pangangasiwa at refueling, at posibleng mga bumbero sa mga estratehikong istasyon ng hangin sa Hilagang Pilipinas, ilang minuto lamang mula sa mga potensyal na hotspot sa rehiyon, Taiwan at South Strait, China Sea. Ang pagkalat ng mga ari-arian ng US sa Pilipinas sa hinaharap ay mahalaga dahil ang pagtaas ng kilusan sa pagitan ng Washington at Beijing sa South China Sea na tinalakay pa rin ang mga estratehikong daanan ng tubig na kung saan ang mga $3 trilyon ng mga kalakal sa dagat ay pumasa sa bawat taon at kung saan ang China ay nagtayo ng mga pulo ng mga taon na ginawa ng isla at nagsimulang mag-install ng mga istrukturang militar, kabilang ang posibilidad ng mga lokasyon ng missile. Matagal nang naghahanda ang United States Air Force na bumalik sa Timog Silangang Asya. Halos 2 dekada na ang nakalilipas pagkatapos na masaksihan ng Pentagon ang pagtaas sa aktibidad ng Chino sa rehiyon noong kalagitnaan ng dekada 1990. Ang gawain ng China ay nadagdagan matapos na iwan ng isa sa pinakamalalaking
hanggang nakabase sa Pilipinas. Ang US 13th Air Force ay nakabase sa Clark Air Base sa Pampanga, na malapit lamang sa kung saan itinayong muli ang sentro ng logistic para sa mga operasyon sa hinaharap sa Basa Air Base. Ngunit pinalaya sila ng Setyembre 1971 Philippine Air Senate mula sa Airbase, at si Airbase ang Subic ay malapit sa pinakamalapit na base sa lungsod ng Olongapo. Umalis ang mga Amerikano sa Clark Air Base sa malaking kaguluhan, inilibing ng Love mula noong pagsabog ng Mount Pinatubo noong Hunyo taong 1971. Ngunit bumalik sila sa kanilang pinagmulan sa unang bahagi ng 2000, nang sumang-ayon ng Pilipinas at Estados Unidos na mag-sign isang kasunduan sa 1998. Na pinapayagan ang mga tropang Amerikano na bumalik sa pagsasanay sa bansang ito. Ang sasakyang panghimpapawid ng US ay kinakailangan upang mag-refuel sa iba't ibang paliparan sa Pilipinas mula sa kanilang mga base sa Okinawa at Diego Garcia sa Indian Ocean. Si Butch Abad, isang dating kongresista at budget ng kalihim sa gobyernong Aquino, ay ginagamit upang pag-usapan ang mga tao sa pinakamalapit na dulo ng Pilipinas, Batanes, na itinayo sa US warplanes na dumarating sa paliparan ng Basco sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga bisikleta na helicopter ay maglulunsad sa itaas ng nayon upang magbigay ng liwanag at gabay ng mga mandirigma upang mapunta at mag-alis pagkatapos ng refueling. Ang Clark, pati na rin ang paliparan sa Mactan sa lalawigan ng Cebu, ay ginagamit din bilang isang refueling post kahit walang malinaw na kasunduan sa militar na pinapayagan ang aktibidad sa panahong iyon. Ang VFA ay hindi malinaw sa pagtigil ng sasakyang panghimpapawid ng US sa panahong iyon. Ang isang pag-aaral ng RAND Corporation noong 2002 ay nagsabi pa ng pangangailangan para sa pagkakaroon ng US Air Force sa Timog Silangang Asya, kahit na ang US ay may access sa Singapore. Ang lugar ay napakaliit na kapag ang isang militar na eroplano ay nag-aalis, hindi ito agad na lumipad sa airspace ng Malaysia. Dahil dito, pinili ang Pilipinas bilang potensyal na host, at ang pag-aaral ng RAND ay nagpangako pa rin ng isang rent-a-stone arrangement ang mga underutilized rentes sa paliparan sa bansa. Sa katunayan, kahit na inihalal ni Duterte ang opisina, inorganisa ng US Pacific Air Force ang Bilateral Air Continent Philippines, gamit ang Clark Air Base bilang pansamantalang base, upang tulungan ang pagtatayo ng kapasidad ng Philippine Air Force upang harapin ang lokal at regional na mga isyu sa seguridad. Bilang karagdagan sa pagtataguyod ng interoperability at pagpapahusay ng joint training, isang maliit na contingent ang magtataas din ng Air and Maritime Situational Awareness upang matiyak ang kaligtasan para sa militar at sibilyan na gawain sa international waters and airspace, ayon sa US Air Force. At halos isang taon pagkatapos ng simula ng US na pagtatayo ng kanyang logistics hub noong Abril taong 2018 at iba pang mga pasilidad sa Base Air Base, at nakumpleto ng Pilipinas ang pag-aayos sa mga nasira runways sa Basa. Ang mga warplanes ng US ay tumungo sa kanilang mga bagong tahanan, isang malinaw na senyas na mananatiling Washington sa rehiyon at sa Pilipinas. Sa loob ng mahabang panahon sa kabila ng retorika ng Duterte na nagmamahal sa China,